welcome ang ating mga panakutin. Unahin natin ang kasaysayan ng barangay Luka. Bakit na ba ito tinawag na Luka? Para sa niyan, kasama natin si Ginoong Gargar, isang tagapagsaysay ng alamat ng ating barangay. Ginoong Gargar? Salamat po, no? So, ayon sa alamat ng Luka, Noong unang panahon, sa isang nayon, mayroong isang pamilyang naninirahan sa kagubatan, ang pamilyang Kanyado. Isang magsasaka na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Isang araw, pumunta sa bukid upang magtanim ng niyog si Mang Eugenio. Ngunit may napansin siyang malaking puno tulad ng tuog, lawaan, yakal, tugas at marami pang iba. Namangha si Mang Eugenio sa kanyang nakita. Kaya kanya itong inalagaan at prinotektahan laban sa mga magtotroso. Isang araw, napansin ni Mang Eugenio na mas lalong lumaki ang mga puno. Kaya naisip niyang bukod sa kanya, may diwatang tagapangalaga. Sa di inaasahang pagkakataon, may malakas na bagyong dumating kaya nag-alala si Mang Eugenio na baka mapukan ang mga puno. Kinaumagahan, agad niyang tiningnan ang mga puno. Laking gulat niya na parang walang bagyong dumaan. Mas lalong napamahal si Mang Eugenio sa kanyang mga alagang puno. At lumaki pa ito ng lumaki. Isang araw, nagdesisyon si Mang Eugenio na bumisita sa kanyang mga magulang sa Cebu at nanatili siya roon kasama ang kanyang pamilya ng halos 6 na buwan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, pagbalik niya sa kanyang mga alagang puno, may mga iilang puno na ang napukan. Sa tingin niya, dahil ito sa sobrang laki ng mga puno, kaya ito napukan. Pero isang gabi, na naginip siyang nagtampo ang diwata dahil sa kanya itong iniwan. Mula noon, tinawag ni Mang Eugenio ang lugar na ito bilang Lukak, mula sa salitang lukat na ang ibig sabihin ay napukan. Napakaganda ng kwento. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kultura at tradisyon ng barangay Luka. Kasama natin si Bini Aguilio, isang eksperto sa kultura ng ating lugar. Ano po ba ang mahalagang tradisyon sa ating barangay? Salamat po. Isa sa pinakamalaking tradisyon o kultura na patuloy pa rin nagaganap sa ating barangay ay ang pagdiriwang ng Fiesta tuwing Mayo 25, kung saan ang mga tao o ang buong barangay ay kumikot, diwang, mayroon handaan at palaruan na ginaganap at iba't ibang aktibidades kung saan ang mga tao ay nagkakaroon talaga ng papakita ng pagkakaisa. Napakasaya naman. Bukod sa pista, may iba pa bang matatanging kultura o tradisyon dito? Kung may ilan pa mga kultura o tradisyon na patuloy pa rin nagaganap dito sa barangay Luka, kung saan ang mga tao, mga residente dito ay may ilan pa rin naniniwala sa mananambal o tinatawag din na tradisyonal na mananambal, kung saan ang mga residente ay tumutulong doon sa mananambal upang magpalamot sa iba't ibang klaseng sakit, kung saan ginagamitan naman ito ng iba't ibang halamang gamot or ritual or mga dasal. Talagang makikita natin kung gaano kalalim ang paniniwala at kultura sa ating barangay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang panitikan ng barangay Luka. Pag-awit ng mga musika bilang libangan ng mga tao. Kasama natin si Ginoong Masilan na magpapakita ng ilang recordings ng mga nabisinal na awitin mula sa ating barangay. Ginoong Masilan. maraming salamat. Maraming kawitin ang nagmula sa ating mga barangay na sumasalamin sa ating kultura at kasaysayan. Tulad ng Pakarukaruday, ako ay nagtanim at awit ng mga naglete. At upang mas marinig natin ang yaman ng ating panitikan, narito ang pamatilan sa mga awitin na nakuha namin mula sa mga residente ng lupa na kami mismo ang umawit. Paharukaruday, Kain sa
Sa kanmo pisngi, nangasa, ako ay mapanaw. hain sa, Ngadto sa Davao, aw kadi, paghinay-hinay to, nangasa, basin ikaw mapunggo. aw kadi. Ako ay nagtanim, isang pirasong luya, tumubo ay gabi, namunga ng mangga, ibig kong sungkitin, hinog na papaya, nahulog sa lupa, isang magandang dalaga, isang magandang dalaga. Plato, platito, kutsara, kutsarito, lupa ng kayo, nagdalaw pabilo, kakat sa lubi, ang tamsi na gamisi, diligado tamsi, kay kalag sa mananggiti. Plato, platito, kutsara, kutsarito, lupa ng kayo, nagdalaw pabilo, kakat sa lubi, ang tamsi na gamisi, diligado tamsi, kay kalag sa mananggiti. Ang ganda ng mga awitin. Tunay ngang bahagi ng ating kultura ang musika at nagpapakita ito ng ating identidad bilang Tagaluka. Panghuli, pag-usapan naman natin ang ikinabubuhay ng mga tao sa Barangay Luka. Kasama natin si Ginoong Parmaran, isang presidente na magpapaliwanag tungkol dito. Ginoong Parmaran, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Maraming salamat. Dito sa lugar, maraming tao ang buhay sa pag-aso. Bukod dito, may mga nagtatrabaho rin sa legal na pagpuso kung saan sinusunod nila ang tamang proseso upang manatili ang balanse ng kalikasan. Talagang mahalaga ang responsabling pagtutuso. Alam mo ba ang ibang pinagkakitaan ng mga Tagaluka? Isa rin sa buhay dito ay ang pagdarama kung saan binibenta nila ito sa lungsod sa halagang 25 pesos bawat bukos ito. Maraming salamat sa ating mga panahon ngayon. Napakaraming matutunan natin ngayon tungkol sa Barangay Luka. Mula sa mga alaman nito, kultura at tradisyon, panitikan sa anyo ng mga awitin at pamumuhay sa mga tao. Nakikita natin kung gaano kayaman ang ating isisayan at pagkakalanlan bilang isang komunidad. Maraming salamat sa ating mga panahon ngayon at sa inyo.